My DIY tape-in hair extension part 2. Hi everyone! So ito na nga yung second time na magdi-DIY ako ng aking hair extension gamit yung tape-in method. Naipakita ko na nga doon sa una kong video kung paano ko ginawa tong aking tape-in hair extension. Na ipapakita ko na lang ulit. So nabili ko nga pala tong human hair ko dahil yung isa kong ginamit dati ay super dry na. Virgin hair nga daw to at mukhang maganda naman at smooth. At kailangan ko nga kulayan din yung buhok ko para maging kakulay nito. Ito nga rin ginamit ko is yung mga bago kong binili na adhesive tape at glue kasi naubos na yung mga una kong ginamit. Mukhang marami-rami nga itong nagawa ko at tingin ko nga isakto lang to pang full head. So pwede nga kayo magpatulong sa mga kasama nyo sa bahay para makita kung pantay ba yung hati at yung pagkakadikit. So gaya ng dati, ididikit ko lang siya dito sa hair ko pero wag nyo masyadong isasagad sa roots para hindi masakit. And then hindi ko na siya isa-sandwich. So didikitan ko na lang siya ng mga ilang pieces ng hair. So ganyan na nga lang ginawa ko kasi masyado ako nakakapalan dun sa adhesive ng magka-sandwich. Eh same lang naman siya dumidikit sa hair. Ayan, so napili ko nga yung asawa ko na tulungan ako dito sa hair extension ko kahit masama yung loob niya, wala rin siya magawa. Tinulungan niya rin ako. So nakabit ko na nga tong isa at nakita ko na nga kagad na mukhang maganda tong kalalabasan ng hair extension ko ngayon. Kinulayan ko nga rin pala yung hair ko para bumagay yung kulay niya dito sa hair extension. So yung ginamit ko pang kulay is yung herbal hair dye shampoo ng Aguea. So color black and brown, pinaghalo ko siya para maging natural lang yung datingan niya. Ganyan nga lang yung dikit na ginawa ko at mas nagustuhan ko nga to dahil manipis lang siya lalo na kapag hinahaplos mo yung hair mo. So natapos ko na nga siyang idikit lahat at kita nyo naman yung hair extension parang totoong buhok talaga, diba? Wala kang makikita yung mga parang bato-bato na sa micro ring. Pinaplansya ko nga yung pinaka-adhesive niya para lalo pa siyang dumikit sa hair. O, diba? Sino ba mag-aakalang DIY hair extension lang yarn? Ganito na nga yung itsura niya nung natapos ko na at kita nyo naman sobrang ganda. Tapos, ang maganda pa dito, pwede nyo pang ipitan yung hair nyo. Ang laki na nga na matitipid ko ngayon dahil marunong na akong mag-DIY nito. At yun nga lang, mag-i-invest ka nga lang sa human hair na gagamitin mo. Reusable din naman tong human hair. Basta maayos lang yung pagtanggal mo para ma-retouch mo pa siya ng maayos. At ang maganda kasi dito sa human hair, pwede mo siyang kulayan, kulutin, plansyahin, depende ko anong gusto mong gawin sa buhok mo. So, 24 hours ko nga muna itong hindi babasain itong buhok ko para maging sticky palalo yung adhesive. Pwede nyo nga itong itry mga be, lalo na kung meron kayong human hair extension na hindi nyo na ginagamit, pwede nyo itong itry. Sobrang dali lang talaga, lalo na kapag natutunan nyo na. Tumatagal din naman siya sa hair, so yung una ko kasi is tumagal ng 5 weeks, so tinanggal ko lang siya dahil nga medyo humaba na yung roots ko at medyo dry na nga rin yung hair na ginamit ko nun. So, disclaimer, hindi po ako expert sa mga ganito, so tinaray ko lang to sa sarili ko dahil gusto ko nga siyang i-DIY. So yun lang, thanks for watching!